Meron akong 2 anak at married kami ng asawa ko for 7 years. Lahat ng gusto ko ay binibigay niya at sinusunod niya. Lalo na sa mga anak namin, ramdam kong mahal na mahal niya. Masaya naman yung pamilya namin hanggang sa pinanganak ko yung bunso ko. Lahat ng oras namin at attention sa kanya nakatuon. Nakikita kong kami talaga yung priority niya sa buhay. Siya rin kasi mismo yung nagsasabi na kaya siya nagpapakahirap sa trabaho ay dahil para nga sa amin. But until one day, dumating na yung punto ng kinakatakutan ko. This past few weeks kasi ay ramdam kong iba na siya. Iba na rin yung kinikilos niya. Doon kami nagsimulang mag-away dahil pinagdududahan ko siyang mayroong babae. Ginawa niya yung umuwi siya sa bahay ng magulang niya kuno, mga 2 weeks siyang nagstay doon at yun nga, hindi ako nagkamali sa hinala ko. Nagsumbong sa akin ng mga kapatid niya na may kasamang babae. Doon na ako nanlumo. Pero ilang araw umuwi siya sa amin na parang walang nangyari dahil mahal ko at ayaw kong masira yung pamilya namin kaya tinanggap ko siya agad. Sobrang sakit lang dahil hindi ko akalaing magagawa niya yun sa amin, lalo't 2 yung anak namin at mga babae pa. Pero sa mga araw na nagkasama ulit kami, parang ako yung may ginawang masama. Ako yung naglalambing, ako yung sumusuyo sa kanya at siya yung umiiwas sa akin. Oo, alam kong napakatanga ko, pero gusto ko lang kasing maibalik yung dating pagsasama namin na pareho naming binuo. Kaso ramdam kong ayaw niya na, parang napipilitan na lang siya makisama para sa amin ng mga bata, na parang ako pa yung pinandidirihan niya. Ngayon nga ay umuwi ulit siya sa kanyang magulang. Sabi niya na hindi na daw maaayos yung relasyon namin, pero ako naman si tanga, pilit pa rin nangungulit na bumalik siya sa amin ng mga anak niya. Ang hirap, hindi ko alam kung paanong gagawin at sisimulan, ni ayaw niya akong makausap kahit sa mga text or tawag, ayaw niya akong kausapin. Hahayaan ko na lang ba siya sa kabit niya or ipaglalaban ko pa rin yung pagsasama namin? Please give me some advice and please enlighten me. Thank you and God bless. Me, you did your best and you did your part. At hindi ko matanggap na ikaw pa yung nanunuyo kahit siya naman yung nagkamali. Ganyan tayong mga nanay, hanggat kaya nating buuin ang pamilya natin, bubuuin natin. Pero sa case mo kasi, siya na talaga yung nalayo. Ginagawa niya na talaga yung asal niya. Ang worst kasi niyan ay inulit niya pa. Kasi nga nung bumalik siya is wala kang ginawa, parang kabaliktaran na ikaw pa yung nagkamali at sa'yo pa nandidire. Ikaw pa yung nanunuyo at siya pa yung nakikipagmatigasan. At siya pa yung nagsabing hindi nyo na kayang i-fix ang inyong relationship. Ay naku, nakakaloka yung situation mo. As long as nagsusustento siya sa inyo, sige, hayaan mo lang muna siya. Kasi yung bugso ng damdamin mo ngayon ay talaga namang punong-puno, baka kung ano lang yung magawa mo. Mag-isip ka ng mabuti hanggang ikaw ay maging kalmado na. Kasi kasal kayo, may anak ka. Kaya napakalaki ng karapatan mo para mag-demand. At eto naman yung malademonyo kong advice. Likumin mong lahat ng ebidensya mo. Lahat ng bagay na makapagpapatunay sa korte. Dahil yung ganyang klase ng asawa na makapalang mukha na lantaran mga bet. Tapos yung kabet na talaga namang alam na may nasisirang pamilya pero tuloy pa rin ang kakatihan. Kaya naman umaabuso ng masyado kaya ang daming kabit na malakas ang loob kasi hinahayaan na lang nung iba. Idemanda mo. Hayaan mo silang humimas pareho ng reha sa kulungan. At kung